Matapos po ang Semana Santa, patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa mga sakit naman nakadikit po ng mainit na panahon at sa pagdedeklara ng pertussis outbreak sa ilang probinsya. Alamin natin ang latest dyan, nakasalang sa Balitang Hali, si DOH spokesperson Yusek Eric Tayag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Happy Easter sa inyong dalawa. Kamusta po kayo, sir? Ito nga, kamusta hindi natin yung sitwasyon sa mga ospital nito pong nagdaang Semana Santa. Yung unang-una, ano yung mga kaso o sakit na naitala po na mataas ang bilang? Inaasahan namin sa aming pagdeklara ng code-wide mula noong Palm Sunday hanggang kahapon, Easter Sunday, ay naka-standby yung mga doktor para sa palagian ng pagdulog ng mga kababayan natin sa mga ospital. Inaasahan namin yung mga pangkaraniwan pong dinudulog sa ospital, kasama na dyan yung mga yung mga nasugatan na sa aksidente, halimbawa, na maaring dumami po at nadala po sa mga ospital. Kasama rin po dyan yung mga life-threatening emergencies katulad po ng pagkalunod. Sana naman po ay walang namatay at sagip yan ang dinala po sa ospital. Pangatlo po ay may kinalaman po sa mga inuubo ngayon na baka sa takot po nila o sila naman ay gusto magsigurado ay pumupunta po sila sa ospital para malaman kung yan ay tospirina, COVID o iba pa. Ayun. At sa monitoring po ng PNP, nasa 29 o 29 po na tao ang nasawi dahil naman sa pagkalunod. Ano ho ba ang bilang ng DOH dyan? Pareho ho ba? Unang-una, ang aming nire-report sa pagkalunod at namatay ay galing po sa Philippine Statistics Authority. Yung po ang pinagpapasihan po namin. Okay. At yung pag-report po namin ay ayon sa nilalabas po ng PSA sapagkat yung pagre-report po ay nilalagay po yan sa death certificate. Bagamat na malaking tulong din yung nire-report ng kapulisan, ito po ay ginagamit po namin yung datos nila para magpaalala po sa mga kababayan natin, sa publiko, kung paano may iwasan po yung pagkalunod, lalo-lalo na sa mga bata sapagkat ito ang isa sa top leading cause of death sa mga bata. Okay, pero lilinawin lang din po namin kung advisable ba na magsagawa po ng mouth-to-mouth resuscitation sa mga nalulunod. Lalo na ho in the middle of course, may COVID pa rin, tapos may pertussis pa. Ano ho bang advice ng DOH? Importante po yun. Huwag tayong matakot na baka may makuha tayong ibang sakit po dyan. At sapagkat yan naman ay meron din tayong mga protocol para na sa ganun ay makaiwas at kung may dapat obserbahan. Katunayan, ang ating Pangulo ay may pinirmahang deklarasyon po na sa buwan ng July 17, ito ay pinalagang National Cardiopulmonary Resuscitation Day na kung saan ang kagawaran ng kalusugan at iba pang ahensya ay magtulong-tulong para palawakin po ang awareness sa CPR na malaking bagay po at makapagliligtas ng buhay, lalo na doon sa mga nalulunod po. Opo, ito naman sa ulat naman po ng panahon, yung forecast ng Pag-asa. Posible daw umakyat sa 43 degrees Celsius, sabi nga ng Pag-asa, 42 to 45 pa nga, diba, sa 8 provinces, including Metro Manila, yung magiging heat index po. Gaano ho ba kadelikado para sabihin na nasa dangerous level na po yung damang init natin? Okay. Pag ganun po yung init, lahat po tayo ay maaring at risk, lalo na yung matatanda at lalo na yung talagang nabibilad po sa araw, maging sa loob ng tahanan na walang masyadong ventilation o insulation, ay mamimiligro po. Kaya nga importante po na minomonitor natin yung ating nararamdaman. Lalo na yung sa pag-inom ng tubig ay kailangang sapat o kaya dagdagan pa. Kasi ang dehydration ang kalaban po natin dyan. Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagay na sa panganib kasi namumula na yung balat nyo, nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramps. At yan ay isang emergency pag heat stroke.
kung saan ang temperature, body temperature ay lumampas na sa 40 degrees Celsius at meron ng kasamang pagkumbulsyon, nawalan ng malay, at yan po ay emergency, kailangan po mapapaba kagad ng body temperature at daling kagad sa ospital sapagkat maaaring ikamatay po ang heat stroke. Mapunta naman po tayo sa mga kaso ng pertussis. Ano pong efforts ang ginagawa ng DOH para mapigilan yung pagkalat nito at posible po bang madagdagan pa yung mga lugar na may outbreak? Inaasahan ho namin dahil sa 2 linggo na namin nagbibigay ng babala, paalala, kasama ng aming kalihim, Secretary Ted Herbosa, kung paano may iwasan yan. Maliban po sa pagbabakuna, kung meron pa pong bakuna, yung 5-in-1 pentavalent vaccine na tinatawag natin, para sa mga baby yan, umpisa sa 6 weeks of age, 3 ineksyon po para makompleto po yan. Yung pag-obserba po sa mga sintomas, sa mga baby po, hindi umuubo po yan. Yung pagsuka, hirap huminga, ay magsuspetsyon na kayo na baka tosperina po yan. Huwag na kayong magbakasakali, patingnan sa ospital, lalo na hindi pa bakunado si baby. At sa atin naman, may gamot po dyan, antibiotics din, lalo na kung panay-panay yung hirit ng ubo po natin at may higit ng 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, nandiyan pa rin po yung pag-ubo. Yan naman po ay nakakahawa kung may katabi ka na meron ng tosperina at yung ubo, plema, yung kanyang bahin ay maililipat po sa inyo kung katabi nyo po yan. Yung pagsusuot ng mask makakatulong. So inaasahan namin na baka tumaas pa yung bilang, pero dahil sa mga binigay naming paalala, sana dumating na yung bakuna na binili natin through UNICEF, ay makakatulong po yan sapagkat sa datos namin, 63% ay mga baby wala pang 6 na buwan ang nagkakaroon ng tosperina at na-report po sa amin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.